Magandang umaga po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw mula po rito sa amin sa Ambassadors for Christ Church International sa Taguig, sa Bay Breeze. Mula ho sa aming lahat, kami po bumabati ng isang pinagpalang araw para sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Ang sabi ho ng Bible, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. In the book of Genesis chapter 2 verse 7, sabi ho ng Bible, and God formed man out from the dust, and He breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Sa ibang translation, became a living soul. Sa simula pa lamang ho ng pagkalikha ng Diyos sa tao, simula pa lamang ng existence ng tao, nagkaroon na ng partnership ang tao sa Diyos. Ang ibig sabihin, sa simulang-simula ng buhay ng tao, naroon na ang Diyos. And it was God who gave man life. That is why very clear as crystal, na yung ating relationship sa Panginoon is very, very important. Ang sabi ng Bible, nung hiningahan ng Diyos ang tao sa kanyang ilong, ang sabi ho, He breathed the breath of life. That's the only time where the man became a living soul. Catch the revelation, my friends, my brothers and sisters today. Ibig sabihin, the truth remains the same. That man can only live life, can only enjoy the benefits of life if God is with him. In our time, clear as crystal that the devil doesn't want people to live. Kaya nga sabi sa John chapter 10, verse 10, the thief or the devil comes to steal, to kill, and to destroy. The devil is trying his very best to remove that life from man. Well, in the book of Genesis chapter 3, it seems that the devil accomplished his wicked agenda. He was able to he tempted men to commit sin in order for men to lose the life that God had given him. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Genesis 2:16-17, maaari niyong kainin ang lahat. Ang lahat ng bunga sa halamanan, maliban sa puno na naroon sa gitna.
Ang puno ng bunga ng mabuti at masama. Oras na kinain ninyo ito, kayo'y mamamatay. Ang ibig sabihin, once that you eat the forbidden fruit, the tree of knowledge between good and evil, anong sabi? You will be cut off. The supply of life from God will be cut off because of sin. At alam na natin ang kwento. Bumigay si Eva, nadamay si Adan. To make the long story short, na-cut off yung supply ng life sa kanila. So what comes next? Misery. Miserable life took over. Nakita ho natin, sin is the ultimate reason. Sin is the ultimate reason why the supply of life from God is being cut off. Today, let us start the day with Him. Let us start the day with holiness and righteousness. What will cut off the supply of life in our lives? It is none other than sin. So if there are sins in our lives that needs to be removed, sin should not stay. Ang kasalanan ho, parang basura yan. Diba tayo, mayroon tayong mga basura din sa bahay, mga pinaglinisan natin ng kung ano-ano. Anong ginagawa natin sa basura, diba? Yung mga magulang, nasabi natin sa ating mga anak, tapon niyo na yung basura. Ang basura hindi ho kailangan kasi magstay sa loob ng tahanan. O di pwede magstay sa isang nilalagyan. Kailangan may tapon yan, may dispose yan. Same thing with sin. Sin is just like a garbage in a person's life. It should not remain. It should not stay in your life. Kaya nga, let's gawin nating literal, You can just imagine you are sleeping. Okay, you are sleeping and then you have a garbage in your bed. I think it is improper. It is not right. Tama? Pumapasok ka sa school, pumapasok ka sa trabaho, dala-dala mo basura. Hindi siya, improper siya. Ano ibig sabihin? Sin should be disposed from our lives. Dapat wala siya. Dapat naitapon na yan. Ganon din sa kasalanan. Ang tao ho na nag-aalaga ng kasalanan ay nag-aalaga ho ng miserableng buhay. Ang tao na hindi umaalis sa kasalanan, siya ho ay hindi umaalis sa isang talunan na kalalagayan. Nakapagtataka, maraming mga tao gusto mag-breakthrough, gusto maging matagumpay, subalit ayaw naman umalis sa kasalanan. You can never win if you are living in sin. It is very impossible for you to win, for you to be successful, for you to be blessed in this life if you are living in sin. Now, let us look at the sin that Adam and Eve committed. Ano lang ito? Disobedience. A simple disobedience. Alam niyo ho, isa lang naman ang gusto ng demonyo mangyari. Remove life because he came to kill, to steal, and to destroy. That is why the Lord is sending preachers, servants of God, to open up the scripture to you, to open up your mind. Kasi pagka wala hong ganitong magpapaalala, we take sin lightly. Kala natin, simpleng kasalanan lang naman yun, lagpas na kay Lord. Ang pagnanakaw ng 5 milyon at saka pagnanakaw ng 5 piso, the amount of money doesn't matter before God. It is the act. It is the sinful action that matters before the Lord. Sa Lord, walang malaki o maliit na kasalanan. Sa mata ng Diyos, every wrongdoing is sin. In James 4:17, ang sabi ho sa Tagalog, napakalinaw, ang sino mang nakakaalam na ang kanyang gagawin ay tama at hindi niya ginawa, sa kanya ito ay kasalanan. Ang manalangin ho ay tama po ba? Of course, tama. Pag hindi mo ginagawa, kay nagkakasala. Ang pag-aaral ba ng salita ng Diyos, pagpa-prioritize salita ng Diyos ay tama? Yes, tama.
Pero alam mo, pero hindi mo ginawa, ikay nagkakasala. Ang pag-aalala po ba ay maling bagay? Yes, pero ano ginawa mo? Mas madali kang mag-alala kaysa magtiwala sa salita ng Diyos. Again, it's sin. So, these are the things na hindi masyadong napapansin ng marami, lalo na ng mga mananampalataya. At magtataka sila, magtatanong, bakit ganitong epekto ng aking buhay? Bakit hindi ako maka-breakthrough? Because there are little foxes. Tawag ko dyan, mga maliliit na lobo. Little foxes in our lives. These little sins, without our knowledge, without the revelation, without the now word of God, what will happen? Hindi mo na mamalayan yung maliliit pag nagsama-sama, malaki pala. Anong malaki? Malaki ang epekto na kapahamakan at miserablehan sa buhay mo. So we need to deal with this. Let us eliminate these little foxes, these little sins in our lives. Isa-isa, walisin natin, itapon sa basurahan because sin should not stay in our lives. Let me repeat. These garbages should not stay in our lives. If we allow sin to stay in our lives, then it is our fault, just like Adam and Eve. Kasarap-sarap ng buhay nila doon sa Garden of Eden, where the presence of God is. Tuwing dapit hapon, bumababa ang Diyos, tapos sila pinagkakaroon ng fellowship. But because of a wrong choice, to entertain, listen to me carefully, to entertain sin in your mind. Laging tanda na, ang kasalanan palagi nagsisimula sa isipan. The moment ng isang tao, inaksyon na yung kasalanan, ginawa na, ibig sabihin, matagal na yung nabuo sa kanyang isipan. Yung kanyang pag-akto, yung kanyang pagsalita, yan na lang ay manifestation ng matagal ng kasalanan. Linawin ko sa inyo. Hindi yung taong nagsinungaling, ay hindi siya nagsinungaling sa aktong kanyang ginawa ang pagsisinungaling. Kundi simula, sold out na ang kanyang isipan na magsinungaling. Naghahanap na lang ang demonyo ng pagkakataon na mag-manifest yung kasinungalingan na yun. So first things first, we need to arrest. We need to guard our mind, our heart. Why? Because sin starts from the heart and from the mind. Kaya pag nagsinungaling yung tao na yan, ibig sabihin matagal na yan nagsisinungaling sa kanyang isipan. Naunawaan? So every time ng isang tao ay naagawa ng kasalanan, hindi siya nagkasala doon pa lang sa akto ng kanyang paggawa. Matagal na siyang nagkasala sa kanyang isipan at sa kanyang puso. Listen to me carefully. Kung mayroong mga kasalanan na nariyan sa iyong isipan, sa iyong puso at hindi mo pa nagawa, dahil alam mo, pag nagawa mo ang kasalanan na yan, it will really ruin. Sisirain niya ng buhay mo. God sent me to you today to arrest, to demolish, to eliminate, to eradicate, and destroy those sinful acts, your sinful thoughts, in the name of Jesus. Be set free in Jesus' name. Paano, Pastor? Repent. Pag-repent tayo, pag mayroon tayo mga sins na nasa ating mga sinful thoughts, nasa ating heart, at hindi mo pa nagawa, praise the Lord. The revelation came to you today because pag enact mo yan, pag yan ay ginawa mo na, it will destroy your life. And that's what the devil wants you to do. Magtataka ka, wala hong pinipili ito ha. Mapasimpleng tao, miyembro, mananampalataya, naglilingkod sa Diyos, maging pastor. Wala hong pinipili. That is why, sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 10, di ba? The weapons that we are using is powerful and it has the power to demolish. It is not carnal, but it has the power of the Holy Spirit to demolish all wicked, sinful thoughts and subject it to the authority of Christ. Pag mayroong kasalanan, alam mo kasalanan yung iniisip mo, rebuke it right away in the name of Jesus. Bakit? Because it is very dangerous to entertain sin in our minds, in our hearts. Why? Because the moment na in-entertain mo yan, it will
It will be infused. It will flow in your system. Napapansin niyo ho? Listen to me carefully. This is a very crucial truth. Pag ini-entertain mo yung kasalanan sa isipan mo, anong kasunod? Sasama yan sa sistema mo. And then the devil will give you things na mag-serve as the temptation para para yung sinful acts, yung sinful thoughts na nandyan sa isipan mo ay maiakto mo at maging realidad. Look at me. Kung gaano ka-eager ang Diyos. Sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you but to prosper you." Nilalagay ng Diyos sa isipan mo yan at gusto ng Diyos gawing realidad yan. Ganun din ang demonyo. Magtatapon din siya ng kanyang mga wicked, bad seed, sinful seed sa isipan mo at gusto niya rin gawing akto yan. But the Lord is good to us today. He is so good and faithful. Na siya nagbigay sa atin ng kapahayagan na sa isipan mo pala ang kasalanan, huwag mo nang hintayin na maiakto mo, huwag mo nang hintayin na mabigyan ka pa ng demonyo ng isang temptation na magpapalabas ng sinful thoughts mo para maging realidad. Because once na magawa mo yan in reality, maiakto mo yang nasa isipan mo, it will destroy your life. There are people who are still fan of pornography. The moment na ikaw ay nagkakaroon na, yung mga tao, makinig kayo mabuti, pagka yung pornography ay palagi mo nang titingnan, isa lang ibig sabihin yan. Nabuo na yan sa isipan mo. You have to repent now. Why? Because dahil ginagawa mo na, ibig sabihin nabuo na. Yung mga pagsisinungaling, sa isipan pa lang ng tao, na plano na yung pagsisinungaling, naghahanap na lang ng sitwasyon, sa oras na makompronta yung taong na yan, at lumabas yung pagsisinungaling, ibig sabihin matagal na siya nagsisinungaling sa kanyang isipan. Malinaw? That is why sin should be removed. Sin should be removed, should be eradicated, should be destroyed in our mind, in our hearts. Para walang kahit na, tingnan niyo ako, pag naalis ang sin sa iyong isipan, pag naalis ang sin sa iyong heart, kahit anong temptation ang ilalagay ng demonyo, walang magre-respond sa buhay mo, sa isipan mo, because you are able to eliminate and destroy sin in your mind. Naintindihan? That is why in Romans 12:1, naintindihan po natin, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your life as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Ano ba i-renew sa mind? All wickedness should be eliminated, should be destroyed, and your mind should live in holiness and righteousness. Basahin natin para mas maano natin, ma-process natin mabuti ang Romans 12. At sabi po sa verse 1, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your lives as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Nagiging totoo at nagiging proper, nagiging tama, eksakto ang pagsamba mo if you offer your life to God as a living sacrifice. Now, number 2, verse 2, "Do not conform to the pattern of this world." Sa ibang translation, "Do not form any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." The moment we renew our mind, what comes next? They will be able to test. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Naunawaan po natin? Tsaka lamang natin matest ang mga bagay kung galing sa Diyos. Tsaka lamang natin malaman kung ano yung approve na kalooban ng Diyos, ano yung mabuti sa paningin ng Diyos, ano yung pleasing at perpektong kalooban ng Diyos. Ano ho mangyayari? We need to renew our mind. By what? In what way? By not conforming to the pattern of this world, because the God of this world, the temporary God of this world, is none other than the devil.
That is why, napapansin nyo, pagka hindi ka nakatutok sa Diyos, hindi ka nakatutok sa Kanyang salita, hindi ka nakatutok sa panalangin, ano nangyayari? Siyempre, yung pananaw mo nasa mundo and the world, napapansin nyo, talagang kukunin niya ang lahat ng iyong atensyon, kukunin niya ang lahat ng iyong panahon para hindi ka na magkaroon ng oras sa salita ng Diyos, sa pananalangin at pakikipagniig sa Holy Spirit. So what happened? Then the world is eating you up. Magugulat ka na lang paggising mo isang umaga, nalamon ka na ng sanlibutan at nanunumbalik na naman ng alin? Ang iyong lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Because the world will only trigger the desires of the lust of your flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So what happened? You are you have the trademark of a believer. You are a Christian by name, but carnal in the physical. Nagkakaunawaan? At pag mayroon kang karnalidad, nabubuhay ka sa sanlibutan, then you are going against God. Sabi sa James, the book of James chapter 4, if I'm not mistaken, those who love the world are enemies of God. Why? Because the world will only ignite again your sinful nature. Mga kapatid, pakinggan niyo aking sasabihin. Although tinanggap natin ang Panginoon, but we are still on earth and we are still in this flesh. The sinful nature, our sinful nature is just like a sleeping giant. Tulog siya ngayon. Nandito pa rin siya. Kung mapapansin natin, wag na tayong magmaang-maangan. Kahit tayo mananampalataya, the sinful nature is still here inside us. That is why the only way for the sinful nature to be subject under the authority of our Lord Jesus Christ is for us to build our spirit strong, to immerse ourselves in the Word of God, so that the moment that our sinful nature will desire something, the Spirit is very strong to resist, and the Spirit is very strong to control the desires and to refuse, to reject the desires of the flesh. Dapat ganitong distansya. Ito yung flesh, ito yung spirit mo. Kaso nga, because of negligence, of ignorance, hindi natin napapansin yung mga katulad nito. Gigising ka dapat pag Sabado, gigising ka ng umagang-umaga para ano? Para pagbigyan ang espiritu mo na kumain ng salita ng Diyos. Para pag mag-demand itong iyong physical na mga desires, mga sinful desires. Because nandiyan ka pa sa flesh eh. Hindi mapagbigyan. Bakit? Mas mataas ang spiritual stature mo, ang spiritual na kalalagayan mo. Pero oras na magbaliktad dito. Yan ang sinasabi ko. Kristiyano lang sa pangalan. Kristiyano sa nguso. Mahusay mag-declare. Ako'y mananampalataya, nag-church ako dyan. Ano ngayon? Laki ng simbahan namin. Talagang marami kami. Ano ngayon kung marami? Ang tanong ngayon, nagbabago ba buhay mo? Wala bang basura? Wala bang kasalanan yung utak mo, yung puso mo? Ngayon, kung mayroong basura dyan, naghihintay lang yan. You know, I can also compare sin to a time bomb. Bomba yan, yung kasalanan. Time bomb. It is ticking. You do not know when that bomb will about to explode. Alam nyo, the Lord is bringing us in this very important matter, sa pamumuhay Kristiyano. Kung mayroon kang ginagawang kasalanan at nakatago sa iyo yan, at yung kasalanan na yan, alam mo na pag nabunyag, yan ay parang sasabog. Okay? Nakita niyo yung mga suicide bomber? They carry the bomb in their body. And the moment they will detonate, okay, that bomb, it will explode. Nalokat mo now? Ang unang casualty, ang unang mamamatay, yung suicide bomber. The one who carried the bomb, because it will explode. Naintindihan? Ang kasunod na tatamaan, yung mga tao na mas malapit yung range sa kanya
na mamatay din sila. Do you understand this? Sin is just like a time bomb. Alam ko may kinakausap ang Diyos dito habang nagkasalita ko. If you have something, if you have sin, na alam mo na parang bomba, na pag sumabog yan, alam mo, maapektuhan ang trabaho mo, maapektuhan ang buhay mo, maapektuhan ang pamilya mo, maapektuhan ang buong pagkatao mo. Kapatid, hanggang hindi pa yan sumabog, the Lord sent me to you para akong bomb squad. Para ano? Para wag, mayroong term dyan eh. Parang kumbaga pigilan. Mayroong tamang term dyan eh. Pigilan yung pagsabog. Because once it explode, it will cause harm and it will cause damage. Di lamang simpleng damage, collateral damage. Kaya napapansin natin yung mga tao na hindi ho nila na-manage yung basura, yung kasalanan, hindi nila nawaksi, hindi nila napigil, hindi nila naitapon. Ano nangyari? Sila ho ay naiakto nila yung kasalanan sa kanilang isipan. Ano nangyari? It's just like a bomb that explodes. Nung sumabog, marami na ho maging mga lingkod ng Diyos. Napansin natin, nagre-repent on TV, nasira ang kanilang ministry. Wala, sumabog na eh. And even the people around them, unang tinatamaan yung pamilya. Sa kasiraan, ano pa? Yung ministry, yung church. It is very dangerous. Are you carrying a time bomb? It is ticking. Ang problema ho sa bomba, sa time bomb, hindi mo alam kung kailan sasabog. But today, I want to make it clear with you. Pwede hong pigilan ang bomba na huwag sumabog at tuluyan na talagang alisin sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtigil sa paggawa ng kasalanan at punuin ang ating mga buhay ng salita ng Diyos. Because the moment we fail to eradicate, to remove sin in our lives, what comes next? Destruction. In the life of Adam and Eve, the first man, okay? The first man. Okay, so detonate. Pag sinasabing detonate, anong ibig sabihin? Papasabog. Okay, yun na nga eh. So, the first man, laging tandaan na, mayroon pa silang Spirit of God. Yung choice kasi, yung pagpili, your choice determines your destiny. If you will listen to me today at pipiliin mo na alisin, itigil na, putulin, wasakin, itapon yung basurang kasalanan na kinalalagyan mo ngayon, then the bomb will stop and it will not explode anymore. Kung walang pagsabog at naagapan ng bomb squad, yung pagsabog, ano mangyayari? Walang destruction na mangyayari. Malinaw? Alam niyo, maganda itong sinasabi ng Holy Spirit ngayon. Okay? Napipigilan. Once na napigilan, mapigilan din ang damage, mapipigilan ang pagkamatay ng marami, at higit sa lahat, mapipigilan yung pagsabog at pagkagutay-gutay ng katawan ng suicide bomber. The moment na ang isang bomba ay na-detonate at sumabog, ang unang casualty ay yung carrier ng bomb. Sino yun? Di ikaw. Ikaw may dala niyan. Ang kasunod na tatamaan, yung mga mas malalapit sa'yo. Sino malalapit sa'yo? Pamilya mo. Sunod sa pamilya mo, yung pagkatao mo, yung karir mo. Nakita niyo, kailangan malinaw to sa atin. Bukod sa karir mo, ano pa, yung mga katrabaho mo, ano pa? Tatapusin, wawasakin talaga nito ang buong pagkatao mo. Until, look at me now, once na sira na ang buhay mo,
Sino lang ang pwedeng magbuo sa'yo? Yung lumikha sa'yo, yung creator mo. Sino? Diyos. See? Why is it that we need to allow ourselves to be ruined by this devil and by the sin that the devil infused over our lives if we can go back to God? Maaaring iba sa inyo nakikinig sa akin, Pastor, ang hirap na kasing bumalik sa Diyos. Ang hirap kasing makawala sa kasalanan. No! When Jesus died on the cross, He holds the key to set us free. Only Jesus has the key to set us free. Malinaw? Kaya when you come to Jesus, Christ is the answer. Pag lumapit ka sa Panginoon, mayroon siyang susi, and yung kinahawak niya is able to set you free. Wala tayong ibang choice. You have two options today. Allow the bomb to explode and kill you. Allow sin to be converted into reality. Magagawa mo dahil hindi mo pinigilan sa isip mo. Or you will listen to me. You will listen to the Word of God, to the Holy Spirit who is speaking to you today. To repent, to stop sinning, eliminate sin in your life so that the good plans and purposes of God will be executed by the Holy Spirit to become a reality. Ang sarap kaya ng Jeremiah 29:11 na matikman mo hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isipan, kundi realidad sa buhay. For I know the plans I have for you, says the Lord of hosts. Plans not to harm you, but to prosper you. Plans to give you hope and a future. My friends, God is so good. Inaresto niya na yung kasalanan sa isip pa lang. Bakit? Ayaw niyang maging realidad. Ayaw niyang mai-convert mo sa action. Because once sin is converted into action, destruction comes next. Amen. If you are the one God is touching today through this revelation, thank Him. Stop. Kneel down where you are and then ask for God's forgiveness. Repent. And then that bomb, yung bomba na yan ay hindi na sasabog. Yung basura na yan ay hindi na sisirain ng buhay mo. And then, anong gagawin? Be faithful to God. Walk in holiness and righteousness. Now, the next thing that will going to happen, if you will continue sinning, there is what we call the consequence. Yun na nga, pagsabog, patay ka. Now, the moment na i-stop mo yan, i-cut off mo, for example, wrong relationship. Pag kinut off mo yan, ano mangyayari? Talagang mayroong consequence din yan. The good thing is, if you ask God to help you stop sinning, to help you eliminate that wrong thing or sinful thoughts sa iyong puso't isipan, what will happen? The Lord will release the grace to govern and the power to prevail. The grace that comes from God will enable you to overcome. Ang maganda pagka pinutol mo yung basurang kasalanan sa buhay mo, anong kasunod? God will release the grace. God will release His covering. So that when consequence will arise, consequence will arise, what will happen? The grace of God is more than enough for you to overcome. Pagdating ng consequence, masasaktan ka rin kasi consequence yan ng ginagawa ng wrongdoings mo, ng wrong choice mo. But the difference is the grace of God, it will be poured out by God in your life so that pagdating ng bunga ng consequence ng pagkakasala mo, masasaktan ka man pero hindi ka mapupuruhan. Bakit? The grace of God will enable you to overcome. Unlike i-ignore mo tong sasabihin ko, i-ignore mo tong revelation ng Diyos na ito ngayong umaga, and then magpapatuloy ka sa kasalanan, talagang you are detonating the bomb to explode. The first casualty, ang unang mamamatay, ikaw. And then the people around you, closer to you. At sunod-sunod na yan. Anong klaseng damage yan? Collateral damage. The extent that you will be destroyed. At bottom line, ang pwede lang mag-restore sa iyo, Diyos, bakit hindi ka na pumunta sa Diyos ngayon? Unahin mo na Diyos. Kalimutan mo yung tao, kalimutan mo yung wrong relationship, kalimutan mo yung
wrong act, yung sinful acts. Kalimutan mo na yan. Why? It will not do any good to you. Return to God. Submit yourself to God. If you're a believer, listening to me right now, balik ka sa Diyos. At kung ikaw'y mananampalataya na alam mo yung kasalanan nasa isipan mo pa lang, at yung kasalanan na yan, alam mo na parang bomba yan, nasasabog anytime. Kailan siya sasabog? Oras na mayroon ng temptation na ilagay ang demonyo sa iyo. Kasi ang demonyo, inobserbahan ka. The devil, itong good news mga kapatid. Hindi alam ng demonyo, iniisip mo. Only God knows your mind. The devil doesn't know what is in your heart. Only God knows our heart. Jeremiah 17:9. Only God knows our heart. Pero bakit parang alam ng demonyo? Kasi kung ano yung nandiyan kasalanan sa isipan mo, lumalabas sa bibig mo, naririnig niya. Nadi-desire mo. That is why nakakapaghanda rin siya ng isang temptation na kung saan magmamanifest yung nasa isipan mong kasalanan tsaka sa puso mo at pag naakto mo, boom! It will destroy your life. Malinaw ho? I hope and pray that today we will not detonate the bomb to explode. Rather, i-diffuse natin. Pag sinasabing diffuse, ibig sabihin, hindi puputulin yung mga wires para hindi na sumabog. Ito ho yung mensahe ng Diyos ngayong umaga. Do not detonate the bomb. Rather, diffuse the bomb. At ang pwede lang mag-diffuse ng bomb, yung mga bomb squad, because may training sila. I do believe the Lord had something great for us today. Starting, kasi alam ko mayroong mga nakikinig sa akin ngayon na mayroong kayong ganitong kaso, mayroong kasalanan sa isipan nyo pa lang, and then you are now thinking, namimili ka, ano ba ito, ititigil na ba o magpapatuloy, wala akong kakayahan. This is the word of God for you today. Sin should not stay in a believer's life. Jesus Christ our Lord died on the cross to pay and to eliminate sin in our lives. Then the devil is trying to bring back sin. No way, my friend. It cannot be and it should not be. Pag binalik ng demonyo, 2 Corinthians 10, for the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty and powerful to demolish strongholds, especially sinful thoughts. Demolish sinful thoughts and subject it to the authority of Christ so that our obedience will be complete. Mahirap sumunod sa Diyos pag mayroon kang kasalanan sa isipan mo at sa puso mo. Hindi ho pwedeng maging masunurin sa Diyos. Maging masuwayin pa siguro, yun ang mas madali. Pag may kasalanan, madaling sumuway. Pero pag walang kasalanan, madaling sumunod. How to eliminate sin? Repent. While I'm speaking to you today, repent. Ask the Lord to eliminate, eradicate, destroy sin. Again, ang kasalanan, basura yan sa buhay mo. Kailangan yan maialis at maitapon upang mapanatiling malinis ang buhay mo. Bakit kailangan mapanatiling malinis? Kasi nung tayo tumanggap kay Kristo, ang dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang naglinis sa ating mga buhay, nag-alis ng ating mga kasalanan. And we will not allow sin to go back again. And we will not allow ourselves to go back to sin again. Why? Because we value. We give importance. We give high importance to what the Lord had done at the cross of Calvary. Tanging mga tao lang ho na mayroong pagkaunawa at mayroong grateful spirit ang gagawin ang bagay na ito na hindi nila dudungisan at hindi nila babaliwalain ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya iingatan nilang kanilang sarili na huwag makontaminate at huwag mag-entertain even a hint of sinful act or sinful thoughts. They will not allow it. Why? Because they value, they honor what the Lord Jesus Christ had done at the cross of Calvary. I hope that you are the man and you are the woman who value what God had done at the cross of Calvary. Amen? Oh, what a day to start. Praise the Lord for His word today. Now, I want you to join me. Mayroon tayong tuklasin sa salita ng Diyos.
Preliminary lang po yun, and I do believe it's a very strong revelation that God had given us today. Okay, in the book of John, chapter 14, let us explore God's word today. John chapter 14. Before we explore this word, I just want you to join me in prayer. And then kung mayroon po kayong mga prayer request, you can put it in our comment box para habang pagpanalangin natin mamaya. But before that, manalangin muna tayo para habang ating i-explore itong John 14. Ano? Father, we thank you, we bless you, we honor you. Glorify your name. Thank you, Lord, for the fresh revelation that we received today in the preliminary of our study. I pray, Holy Spirit, that you will continue to open the scripture to us so that we will going to see your revelation today. We will going to hear, we will going to understand, and most especially, we will going to treasure it and apply it in our lives to eliminate sinful thoughts in our lives. I pray that the people of God who are listening to me right now will increase the capacity of their spirit. They will also eliminate sinful thoughts, and they will provide a space in their hearts and their minds and their spirit for the word of God to be planted in their spirit. Thank you, Father. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, let me share with you John chapter 14. If God willing, if God's will allow us, hanggang 14 tayo. Unahin ko muna yung verses 1 to 4. Ang sabi po rito. John chapter 14, verses 1 to 4. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Marami yung nagbabasa nito, tinitingnan lamang nila yung verse 1. Do not let your hearts be troubled. Believe in God. Hanggang doon lang. Alam niyo, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan po ng gabay ng Holy Spirit para bigyan ho tayo ng mas maliwanag na perspektibo at understanding salita ng Panginoon. Now, let us explore the word and then relate it. Ganun po pag-aaral ng salita ng Diyos. Basahin mo ang salita ng Diyos. After you read the word, allow the Holy Spirit to give the revelation to you. Ang revelation na sinasabi po namin palagi nila Pastor Wilbert is ganito. Pag nabasa mo ang salita ng Diyos, ano ang relevance nito sa actual at sa actual na pamumuhay mo sa ngayon? Because this word had been told by the Lord Jesus Christ to His disciples. And we are His disciples. Anyone who follows Christ, a follower of Christ, is also called a disciple of Christ. Now, this word had been released by the Lord Jesus Christ to His disciples before the 12, His followers. How can we relate it in our lives today? So we will extract principles. And the moment you are able to extract the principles in the Word of God, it will become powerful if you will apply it in your lives. But the problem is, who will help you to extract principles? It is none other than the servant of God. Malinaw na. So, tingnan natin. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Pag kayo mabalisa, magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. Sinasabi ito ni Kristo sa kanyang mga alagad because He is about to die. Nagsabi na siya sa mga previous verses or chapters na siya ho ay mamamatay. That is why the disciples are now having trouble. Pero nakita ng Diyos na hindi sila mapakali. So sabi ng Panginoon, huwag kayo mabalisa. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. In this situation, the Lord Jesus Christ was in a form of a human being. Nakita kasi ni Kristo. Mabilis ang tao magtiwala sa Diyos. Which is tama yun. Mabilis talaga dapat. But, yung tiwala ng tao sa Diyos, pag walang nag-lead sa Kanya,
Hindi niya ngayon may tama, may swak, may sakto yung kanyang tiwala sa Diyos because man doesn't see God. Kaya sabi ni Kristo, siya yung carrier ng grace. Maalala niyo sa John 1:14? Basahin ko lang para may idea kayo. Kasi naalam lang natin sa John 1:14, and the word became flesh. Mayroon pang dugtong yun. Maganda yung dugtong. Tingnan natin In John 1:14 it says, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father full of grace and truth. Was Jesus? Man full of grace and truth. So dito sabi rito, believe in God, believe also in me. Why? Because the Lord Jesus Christ is the carrier of the grace and the truth from God. Nilinaw niya. Hindi niya sinasabing believe in God, just believe in God, and period. Wala. Sabi niya, believe in God and believe also in me. Now, paano natin ito may apply, itong verse na to, sa time natin ngayon? Malinaw? We are extracting principles. Why? Because pag na-extract mo yung principle at na-apply mo sa kasalukuyan mong buhay, it will change your life. It will make your life victorious. So, where is Jesus now? Where is the Lord Jesus Christ? Ang sabi ng Bible, when He died, He was buried, and after 3 days, He resurrected from the dead, and then ascended into heaven, seated at the right hand of God. How can we apply this now in our lives? Paano ka hindi matutrouble? Diba? Kahit nasabihin natin nagkitiwala ka sa Diyos, mararamdaman mo pa rin, nandun pa rin yung kabog ng puso mo pag mayroong kang sitwasyon na alam mo na hindi mo kontrolado. Believe in God, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Before the Lord Jesus Christ ascended into heaven in Ephesians 4:11-13, He gave gifts to the church. Big sabihin, bago siya umakyat, mayroon siyang binigay na regalo sa church. Bakit? Because He doesn't want His people to be, sabi niya sa John 16, kung di ako nagkakamali, sabi, ayaw ko kayong iwanan na mangungulila. I don't want you to become orphans. So, ibig sabihin, itong salita ng Diyos na ito, para maiwasan natin yung anxiety, maiwasan natin yung troubled heart, you believe in God. That's the first thing. But you also believe to the man that God had given you to and serve as the carrier of your grace. The quality of your trust in God should be the same quality of trust that you will give to the man of God. This is the revelation. Kaya yung iba nagkitiwala sa Diyos pero nakita mo sabog yung buhay. Bakit? Kasi mayroong isang part ng revelation na hindi niya nagampanan. Ano ito? Ang magtiwala doon sa tao na pinadala ng Diyos that serves as his spiritual covering. Doon nagkakaproblema. Nagkakaunawan tayo? Nagkakaunawan tayo? So, ibig sabihin, hindi naganap ito. Pag hindi ito naganap, trouble will take over. Now, number 2, verse 2. In my Father's house has many rooms. Sa King James, in my Father's house have many mansions. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? When Jesus ascended into heaven, ano sabi niya? Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. At ako'y papatungo roon upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Where is Jesus now? He is now in heaven, seated at the right hand of God. Sa palagay niyo, nakaupo lang si Lord? Meron siyang pangako. This is the best promise that the Lord had given to His people. He already prepared a place for us. Where? In heaven. At ang sabi sa King James Version, in my Father's house are many mansions. My friends, if you are a believer of Christ, wala nang ibang tao na pinakapinagpala sa mundong ito, kundi ang tao na nakilala ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, tinanggap siya bilang Diyos, Hari at Panginoon ng kanyang buhay at tagapagligtas. Siya ay mayroon hong lugar
or mansyon sa langit na inihanda para sa atin. All the things in this world are all temporary. What you have in your hand right now, you have no security or assurance that it will remain in your hands forever. Now naman, maraming mga mayayaman, limpak-limpak ang salapi. Nung tinamaan ng sakit, ubos ang kayamanan. Why? Because in this world, possessions that you have in this world have no assurance kung yan ay mananatili sa iyong mga kamay habang panahon. But a person who believes in the Lord Jesus Christ, he has an assurance. Meron siyang assurance sa kailanman hindi mapapali. Meron siyang assurance sa kailanman hindi kailanman mapapaliwala. Ito ang pinangako ng Diyos. Ako'y pupunta sa Ama. In my Father's house has many mansions, and if it were not so, I will go there. I will have told you, and I'm going there to prepare a place for you. The Lord Jesus Christ is already there, preparing a place for us. So that after our short journey on earth, we will be there in the place where He had prepared for us. Marami sa inyo nangangarap, sana magkaroon magandang bahay, mansion dito sa lupa. Maganda po yan, pangarap natin. At gawin natin, magtapat tayo sa Diyos. Hindi naman masama, ibibigay sa atin ng Panginoon. But more than the mansion that you have in this world, the mansion that God had prepared for us in heaven is incomparable. At gaano pa, sabihin mo na, kung gaano kaganda, gaano katindi, yung bahay, yung mansion na gusto mo maganap at maangkin dito sa lupa, mapossess dito sa lupa. Ang sabi ng Bible, eyes not seen, ears not heard, mind cannot conceive the great things that God had prepared for His people. Maaring sa lupa at higit sa lahat sa langit. May inihanda, may pangako ang Diyos. Kaya nga, kung kayo po ay talagang seryoso at matalinong mananampalataya, we will not allow the things of this world to ruin our relationship, the quality of our relationship with Christ. Yan na ho ang pinakakayamanan natin. Ang alin? Ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga kung naging Kristiyano ka rin lang, be the best Christian in the whole world. Huwag yung Kristiyano ka lang pagkatapos wardi-wardi pa rin kung mamumuhay sa kasalanan pa rin. That is not good. Because Christ has a promise to all who believe in Him. He's preparing a place for us in heaven. That is why, di ba? Ang isang bata, tingnan nyo, kahit na mahirap yung kanyang paghihintay, natatagalan yung kanyang paghihintay, ang bata, kaya nga sabi ng Panginoon, unless you possess the faith of a child, you cannot enter into the kingdom. Kita mo yung bata, pangakuan mo ng burger pag uwi, abangan niya yan. Kahit na nakatulog na yan sa kakabang, tsatsaga siya kahit masakit yung leg niya kasi nakaganon. Sa kanya, ang mahalaga sa kanya yung burger. Yung pangako, yung burger, yan ang mahalaga sa kanya. Kaya pagdating, kahit antok na antok yan, pag sinabing nandyan na sila na mama mo, si mama mo, si papa mo, bangon ka agad yan. Bakit? Kasi alam niya may pangako, mayroon siya matatanggap. Unless you possess a faith of a child, you cannot enter into the kingdom. Ano ibig sabihin? Dapat ganito tayo katindi manghawakan sa mga pangako ng Diyos. That God is preparing a mansion for me in heaven. Dito sa lupa, pansamantala lang. Kalibutan ka pa ng mga kapitbahay mo na iba rin ang takbo ng kaisipan. Mahirap talaga. But we have a promise na panghahawakan natin sa Diyos. And that promise, laging tandaan, God never lies. Pag sinabi niya at pinangako niya, ginagawa niya. Amen. So mayroong pangako ang Diyos sa dakila para sa atin. If you're living in a small house, if you're living in a small room, it's fine. As long as you have a strong, accurate connection and relationship with God. You believe in the Word of God. You believe in the man that God sent you para ikaw ay ma-align, para ma-adjust ang iyong mga paa, ang iyong puso at ang iyong buhay sa salita ng Diyos. These promises of God will never fail. And those who believe in God will never be put to shame. Isang araw,
Yung ating pagtsatsaga, paglilingkod sa Diyos, pananampalataya sa kanyang salita, paggising ng umaga para makinig ng kanyang salita, hindi mawawala ng kabuluhan. Your labor in the Lord will not be in vain. Why? Because the one who promised us is a true and faithful God. Basa kayo sa Bible. Basahin niyo mula Genesis hanggang Revelation. Pag may pinangako ang Diyos, ginagawa niya talaga. Pag may nirelease ang Diyos sa kanyang salita, ginagawa ng Diyos. Bakit? Because the Lord will never turn away and abandon His word. Gagawin niya talaga. Kaya kung mayroong safest place, mayroong safest word na pwede kang panghawakan, it's not the word of man, it's not the word of the world, it's not the promises of man, it's not the promises of the world, but the promises and the word of God. Dito ka tumaya. Dito ka mag-invest. Dito mo ibuhos ang buhay mo, lakas mo, resources mo sa salita ng Diyos. Bakit? Ito lang ang salita ng Diyos na mapanghawakan in Luke 21:33, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. At mangyayari talaga, it will come to pass. So ano po pangako ng Diyos? Mas-sold out tayo sa pangako ng Panginoon. Ako'y pupunta roon at pag ako'y naroon na ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. Hallelujah! Pumunta na si Lord, naroon na, nagpe-prepare na. At ang sabi sa verse 3, that gets me excited in verse 3, and if I go and prepare a place for you, pag may paghanda ko na kayo, I will come back and I take you to be with me, that you also may be where I am. May paghanda na tayo ng Diyos sa matitirhan. Anong sabi niya? Siya'y babalik. Kaya nga, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, will return. For what purpose? Para kunin tayong mga sumampalataya sa Kanya. Kaya yung ating intro kanina, ano bang church o mga tao ang babalikan ni Kristo? Gusto niyo malaman? Para malaman mo yung sarili mo kung saan ka, kung ikaw talaga ay kasama sa babalikan ni Kristo. Kung ikaw may kasama sa pinaghahanda ni Kristo. Because the Lord Jesus Christ will return to a church na mayroon pong mga ganitong qualities. Are you ready? Are you ready? Okay? Kasi baka lahat nag-expect babalikan ni Kristo. Aba, mayroon pong sinasabi ang Bible, sino lang ang mga babalikan ni Kristo? Anong klaseng church? When you speak about church, it's not a building. When you speak about church, ecclesia. Pag sinasabing ecclesia, the called out ones, the believers, the people. Anong klaseng church ang babalikan ni Kristo? Because ang sabi niya, pag naipaghanda ko na kayo, so ibig sabihin, yung mga naipaghanda lang ni Kristo, yung mga tao na babalikan niya. So hindi lahat babalikan. Kasi mayroong mga qualities ng church na babalikan ni Kristo, mga qualities ng believers na babalikan ni Kristo. Are you ready? Now join me in Ephesians chapter 5. What are the qualities of the people of God na kanyang babalikan? The qualities of the people of God ay pinaghahanda niya ng tirahan. That's why, alam niyo, ngayong umaga, you're so blessed, ha? Because you are part of this wonderful revelation from God. Now, join me. Okay? Tingnan natin. In the book of Ephesians chapter 4, simulan natin sa verse 25. It is about the understanding about the relationship between a husband and wife. At dito si Kristo nagbigay, ang Panginoong Hesus nagbigay ng mystery na kung saan ni-reveal niya. Tingnan natin. Okay, simulan natin sa verse 22. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. Husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Napansin niyo? Anong klaseng church? Isang church na kung saan nililinis ng Diyos ng kanyang mga salita. Bakit? Because He wants
to present the church for himself. Tuloy natin. And to present her to himself. Bakit nililinis ni Kristo tayong lahat ng kanyang mga salita? Kasi ipipresent niya tayo sa kanyang sarili. As these are the qualities, radiant church, nagniningning, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So hindi lahat babalikan. Ang babalikan lang is a radiant church without stain, without sin, without wrinkle, walang kulubot, kundi talagang makinis sa kabanalan at ano pa, or any other blemish, walang kapintasan. But holy and blameless. Naunawaan mga kapatid ko kay Kristo. That is why, hindi ang Diyos magsasawa sa pangangaral at pagpapaalala sa atin. Purihin ang Diyos sa tribe natin in the spirit, the School of Church Builder, araw-araw ho na mayroong live streaming. At napapansin ko, ako'y very observant, napapansin ko yung numbers of viewers. Nung simula, umaabot tayo ng 190 viewers. This time, nasa 100 na lang, pinakamataas na yung 120 plus. Where are the others? Walang ibig sabihin yan. Mukhang nauto na naman ang demonyo. Hindi pa so, may mga pasok na. If you understand what is the most important thing, what is the most important treasure in this world, it's not your job. It's not your personal business. It's not your personal career. The most important treasure that you have in this life is none other than the Word of God. Magpasalamat ka kung yung church na kinabibilangan mo, yung pastor na nagpapastor sa'yo, napakasipag, mag-release ng salita ng Diyos sa'yo. Pinapayaman ka niyan, ginagawa kang bilyonaryo in a sense sa spirito mo. But the problem is, your foolishness, your ignorance and negligence, para kang mas pinili mo talagang maging mahirap sa espiritu kaysa yumaman. Nakakalungkot. Araw-araw ang live streaming, araw-araw ang pangangaral ng salita ng Diyos, pinakamahalagang kayamanan na meron ng isang mananampalataya kay Kristo. But sad to say, mas pinili ng iba ang mga bagay sa sanlibutan, mangmang na pamamaraan, na kung saan nariyan na ang susi ng pagiging mapalad at kasaganaan, mas pinili ang kahirapan, mas pinili ang sumpa, mas pinili ang sanlibutan. At the end of the day, kahit ano pang pagpapakasipag mo dyan, pag age mo ng 65, tatanggalin ka nila at babayaran ka lang ng malaki. Sabihin na natin, milyones ang ibabayad sa iyo. Hindi mo na rin ma-enjoy. Bakit? Naubos mo na ang iyong kalakasan sa pagsiserve sa iyong kumpanya. At 65, bibigyan ka ng 50 mil or 50 million. At anong gagawin mo sa 50 million? Hindi ka naman pwedeng kumain na kung ano at hindi ka na rin makapag-travel. Bakit? Ubos na ang lakas mo at marami ka ng sakit sa katawan. Tingnan niyo ako mabuti. Investing in the world will only end up to misery. Alala ko yung mga masisipag na mga executives, masisipag na mga workers, nag-resign sa kanilang trabaho at age of 65, marami ng mga sakit-sakit sa katawan. And then nagbiyahe papuntang Jerusalem. Gusto nila mag-journey, mag-pilgrimage doon sa Jerusalem, sumakay sa bus. Kaso may mga lalakarin doon. If you want to, mapuntahan mo yung mga historic place na kung saan nandaroon ang Panginoong Hesus nangangaral. Alam mo ang ginagawa? Yung iba na nakasakay, nakakalungkot to. Nakasakay doon sa bus, mga nakadiaper na, 80s, 90s. And then paglalakad, ang sabi nila, teleskopyo na lang, titingnan na lang namin. Bakit? Di na namin kaya maglakad. So what's the use of money? What's the use of your money? Nothing. You want to eat good food? You cannot eat. Why? Because pag kumain ka, sipa kagad ang blood pressure mo. So saan napunta? Nakuha mo nga yung pera na gusto mo marating. Makuha. Pero hindi mo na naman ma-enjoy.
My friends, understand what I'm saying to you today. Prioritize the Word of God. Pastor, what about my dreams? Forget your dreams because God is the one who had dream for you. Alam mo ba, mayroon ng dream ang Diyos para sa iyo? Unahin mo lang muna i-establish ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Unahin mong i-establish ang iyong buhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, the rule of God. Let God reign and rule over your life. And you will live in righteousness. And all these things shall be added unto you. Alam ba ng Diyos yung pangangailangan mo? Alam niya. At alam niya rin, sa pag siya'y nagbigay ng pagpapala sa iyo, ito'y walang kalakip na kabalisahan. Alam niyo ho, pag mayroong ang salita ng Diyos, Proverbs 10:22 or 13:22, pag ang Diyos nagbigay ng pagpapala, walang kalakip na kabalisahan. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung bibigyan kaya ng 50 million, ano mangyayari? Threat pa yan sa buhay mo. So nakikita niya, pwede lang 5 million. Walang threat sa buhay mo, maligaya ka pa. Alam ng Diyos. But because of the greed that man has in his heart, ano mangyayari? Wala pa ako nakitang mayaman na nagkasabing tama na, dami ng pera. Wala, sige pa rin. Kasi ang puso ng tao parang libingan. Walang kakontentuhan. But if the blessing that you receive comes from God, the amount doesn't matter. Because if it comes from the Lord, walang kasamang anxiety, walang kasamang kabalisan. Alinaw? So He is preparing a place for us. Oh, I'm so excited. And once He prepared a place, He will return. But I want you to be wise. Sino lang kanyang babalikan? A radiant church without spot or wrinkles, without stain, blameless, and holy. So, pasok yung ating introduction kanina. We need to eliminate sin because sin serves as a garbage in our lives. And we will not carry garbage wherever we go. Sa isipan pa lang, eliminate sin. Para ano? Para tayo po'y kasama sa pinaghahanda ni Kristo nalin na mansyon doon sa langit. At pag siya'y babalik, alam niyo, nakakalungkot. Marami ho. Kami ho, namigay kami nila Pastor Wilbert at ang CB team doon sa Isabela nung nakaraan, saka sa Tugigaraw. Ang sabi namin doon sa contact natin ng mga pastor, ilista ninyo lahat ng mga bibigyan. Kung sino lamang ang nasa listahan, makinig kayo mabuti, kung sino lamang yung nasa listahan, yun lang ang mayroong tatanggapin na cash assistance. The sad thing is, may dumating na 31 na pastor, wala sa listahan. Nakita niyo, ha? Yung mga nasa listahan, napaka-confident na pumirma. Bakit? Alam nila, naroon ang kanilang pangalan. Yung 31 na dumarating, makikita mo yung muka. Kasi ina-announce na pasensya na ho, yung wala ho sa listahan, ay hindi ho makakatanggap. You can just imagine yung kanilang biniyahin na malayo, yung kanilang pagod, yung kanilang gas, yung kanilang effort. Pero alam nila sa sarili nila, wala sila sa listahan. Ang tawag doon, nagbabaka sakali. My friends, sa pagiging Kristiyano, tunay na mananampalataya ni Kristo, hindi tayo nabubuhay sa pagbabaka sakali. Sinisigurado natin, kaya nga mayroong pangangaral ng salita ng Diyos para bigyan tayo ng malinaw na guidelines, malinaw na revelation, kapahayagan, para may align natin ang ating sarili doon sa requirement ng Diyos para pagbalik ng Panginoon, confident tayo na isa tayo sa babalikan ng Diyos. Amen? Ulitin ko, yung kanyang babalikan para ho, tumatak, bumaon sa isipan natin. Anong sabi ho? Salita ng Diyos sa Ephesians 4. Okay, para lang ho malinaw sa atin. Ephesians 5. Anong sabi ho? Okay. Sa verse 27, and to present him to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish. Makinis talaga, malinaw, walang kulubot. At ang sabi rito,
without spot or wrinkles or any other blemish, but holy and blameless. Hindi naman ho masama ang manghawakan sa pangako ng Diyos, pero lagi nating tandaan, may requirement po ang Panginoon. Ang iba kasi ng mga nagtuturo, ginagawang cheap, forgive me the term, ginagawang cheap yung requirement ng Diyos. Ngayong umaga, sana magising tayo. Hindi po cheap ang requirement ng Diyos. A church without stain or wrinkle, without any blemish, but radiant. A radiant church without any stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. This is the kind of church or people that the Lord will about to return. Sa pagbabalik ng Panginoon, sila yung babalikan ng Diyos. Now, kung alam mo ang sarili mo na mayroong stain, mayroong wrinkles, may blemish, alam natin na wala tayo sa kabanalan at saka sa katuwiran. We cannot expect. Baka maging katulad tayo noong 31 ng mga pastor na kung saan naroon, hirap na hirap, naghihintay. Alam naman nila na wala sila sa listahan, pero pumunta pa rin sila. Diba? Naroon ka, nag-aabang ka sa pagbabalik ng Panginoon, pero alam mo sa sarili mo na hindi ka kasama. Anong gagawin mo? This message is an eye-opener to all of us, including myself. Wala ritong pastor, bishop, wala. Sa tao na mananampalataya ni Kristo, dapat maglinis tayo ng ating sarili, iwaksin na natin, itapon na natin, ibasura natin ang kasalanan sa buhay natin, because the Lord will only return to a radiant church without stain or wrinkle and without any blemish, but holy and blameless. And if you will make a decision today, Pastor, naintindihan ko ang salita ng Diyos, I will cut off, I will end these sinful thoughts, these sinful acts in the name of Jesus, and I will repent from all my sins. Then, yung construction ng mansion mo, may tutuloy yan. At isang araw sa pagbalik ng Panginoon, di ba? Nakita ko yung mga nasa listahan talaga eh. Confident, nakangiti, nagkwento-kwentuhan pa ba nakapila yung mga pastor kasi alam nila, nasa listahan sila. Nakita ko rin yung mukha ng mga wala sa listahan. Balisa, hindi alam kung mayroon tatanggapin, ano kaya ang mangyayari, masasayang ba yung effort natin. Hindi tayo nabubuhay sa pagbabakasakali. Kaya kung Kristiyano kang tunay, panahon na para itigil ang kasalanan, panahon na para burahin ang kasalanan, panahon na para huwag mag-entertain ng mga sinful thoughts. Huwag nating entertain ng mga bagay na padala ng demonyo sa sanlibutan ito. Pagkos, entertain natin, ibaon natin, ilubog natin, ilunurin natin ang ating mga sarili, ang ating buhay sa salita ng Diyos, hanggang tayo'y ma-immerse sa salita ng Panginoon. Marinate tayo sa salita ng Diyos para lahat ng bahagi ng buhay natin, purong salita ng Diyos. Para pagharap natin sa Panginoon, we have the confidence ng ating pangalan ay nasa listahan ng Diyos, nasa aklat ng buhay para sa kanyang pagbabalik. We have the confidence to face Him and ask Him, "Come, Lord Jesus." We are ready and prepared. Alam mo sa sarili mo. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng personal understanding para makita natin ang ating sarili. Yung iba pilit na binubulag ang kanilang sarili. Kahit alam na nila kalalagayan na nasa tagilid na kalalagayan, alam nila sa makasalanan kalalagayan, pilit pa rin pinapaniwala ang kanilang sarili that they belong to God. If you really belong to God, you will hate sin. Ito ang tunay na mga nasa Diyos. People who belongs to God, they hate sin. But if you love sin and you keep on declaring that you belong to God, you are fooling and deceiving yourself. Verse 4, you know the way to the place where I am going. Sabi niya, sa pupuntahan ko, alam niyo yung daan. Sumagot si Tomas. Kilala niyo naman si Tomas. Ito yung hindi umaten sa gathering palagi. Ito yung nagdududa sa Panginoon. Sumagot siya, Thomas said to him,
Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Sumagot si Lord. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Who is Jesus? In John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Lord Jesus Christ, the only way for us to go to the Father, the only way for us to walk according to the principle, according to the Father's will, is none other than the Word of God, the Lord Jesus Christ. Sa umagang ito, as I end, ito na yung takdang panahon. Di lamang natin babasahin ang Biblia, kundi lalakaran natin ang salita ng Diyos. Ipamumuhay natin ang salita ng Diyos. I-apply natin ang salita ng Diyos. Gagamitin natin ang salita ng Diyos, the double-edged sword. Why is it that the Lord Jesus Christ mentioned the word as the double-edged sword? Why? Because it needs to cut off all wrong belief, wrong input, wrong practices. Most especially, it will cut off sin in our lives. Kung mayroon ka mang kasalanan na hirap kang labanan, narito na ho ang salita ng Diyos. The Lord Jesus Christ, if you want to come to God pero napipigilan ka ng kasalanan, it is only through Christ Jesus that you can come to God because He's the only truth, He's the only way, He's the only life. And the Lord Jesus Christ is none other than the Word of God. So today, I hope and pray that God's Word had reached to your spirit, not just to your mind, not just to your heart, but it reached your spirit today. And I pray in the name of Jesus that the Word will transform our lives so that we will have the confidence that when He returns, we are included in the list of those who will take away with Him, so that we shall be with the Lord Jesus Christ forever and ever. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Okay, so today, bago tayo mag-sara sa ating morning prayer, I want you to come to God and then yung mga gusto magpasalamat sa Panginoon, lagay nyo sa comment box kasi the Lord is good. The Lord is faithful. Okay, Sister Shannon, Arsena, Meletante, God bless you more. Pastor Wilson, God bless you more din po. Sister Shannon, and your family. Okay, praise report po. Gusto ko po magpasalamat kay Lord na gumaling na yung dalawang apo ko, Pastor. Si Arvin na lang po, may kunti pa. Praise God. Mula po kay Mami Laura. Okay, we will pray for RB. Okay, ano pa ho? Praise report. Salamat po, Pastor. Nakapag-start na po ng work si Kuya Mark. Last Tuesday, ito yung si Mark, pinagpipray natin. Mayroon pong karamdaman, purihin ng Panginoon at siya pinagaling ng Diyos at nakapagtrabaho na. Salamat po sa prayers, kagalingan para kay Kuya at sa provision po. Okay. Prayer request niya, more wisdom, knowledge, discernment, revelation, and vision from God para po sa ating lahat for the advancement of His kingdom. Praise the Lord. God bless and build us all. Mula po yan kay Sister Miris. Okay, prayer request po, Pastor, salvation, good health, protection ng buong family at sa buong FC family. Prayer request po, Pastor, natuluyan na pong gumaling yung ubo ni RB at prayer request po din po, bakante yung isang paupahan, sana po may magrenta na naman. Okay, pinakamahal yung nabakantihan. Okay, we will pray for that. People, the Lord will send the right people po. Mula po yan kay Mami Laura at mula naman kay Nanay Tess. Prayer request po, sana makabiyahe na si Innova sa Grab. Oho, we will pray for that. Protection, provision, good health po sa pamilya ko, lalo kay Ariel na makayaya niya po yung ugali ng kanyang boss. Okay, si Miss ay makapagtrabaho na. So, purihin ng Panginoon, We will pray for that, Nanay Tess. Okay. Prayer request po, makapasa si Michael sa medical at pagtuloy-tuloy na ang pasok ng asawa ko. Healing para kay Arlene at kay Papa. Okay.
masama ang pakiramdam nila, protection and provision sa ating lahat. Okay, so we will pray for that. Mula naman yan kay Sister Jocelyn. Okay, meron pa bang iba? So far? Okay, so let us come to the Lord in prayer. Father, in the name of Jesus, we come to you today at amin pong nilalapit, Panginoon, ang prayer request ni Sister Neris. Wisdom, knowledge, discernment, and revelation and visions from God para po sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon, specifically sa Ambassadors for Christ Church International for the advancement of God's kingdom. Ganon din po, dalangin namin, Panginoon, prayer request ni Sister Laura na gumaling po ang kanyang anak na si RB mula sa ubo. I pray for healing. At ganon din, Lord, I pray, Panginoon, for the salvation and good health, protection for her family and for all AFC family. At Lord, yung kanyang bakanting paupahan, Father God, I pray that you will send right people, Panginoon, na titira doon upang sila po ay magkaroon ng income. Salamat po, Lord, at prayer ko rin po kay Nanay Tess na yung kanilang Innova ay makapagsimula na ho yung Grab para ho sa kanilang monthly amortization. At ganun din po, Panginoon, prayer for provision and good health sa pamilya niya, lalo na kay Ariel. I pray that you will touch the heart of his boss to be kind to him. I pray, Father God, in the name of Jesus, na patuloy mo si Ariel pagpalain, Panginoon, at gabayan, protektahan. At si Mish din po, Diyos, ay makapag-start na ng kanyang work. Salamat po. At prayer request doon sa medical exam ni Michael ay makapasa siya at tuloy-tuloy yung pasok ng asawa ni Sister Jocelyn. We also pray for a divine healing para kay Arlene, naming kapatid, at paging kay Papa, Panginoon. I pray for your healing to be upon them right now. In the name of Jesus. And Lord, patuloy po kaming dumudulog sa iyo at I pray also, Panginoon, ng praise the Lord at isang papuri para sa iyo, Panginoon. Si Sister Mercy nagkaroon ng swab test kahapon at negative po ang resulta. Salamat sa iyong katapatan, O Diyos. And then praise report naman po mula sa aming kapatid. Purihin ka, Panginoon. Mula kay Mariel, aming kapatid sa Carolina, Naga. Panginoon, praise God, this Saturday our internet data is strong that we are able to join the morning devotion. I pray that the fiber internet in our home be restored soon so that we'll be able to follow and watch again daily streaming from our SAB and consider joining morning devotion every Saturday. Praise the Lord. We pray, Father God, na ma-restore na yung kanilang fiber internet nila ni Mariel, Panginoon. Right now, I pray, Mariel, that God will bless you and your family. Brother Peter will be blessed also. And the whole family, including your pastor, Pastor Rodel and Pastor Elaine, the Family for Christ Church in Carolina will be blessed by God. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Father God, in the name of Jesus, we just want to thank you for you are good. You are faithful to us. We just want to bless you and honor you because of your faithfulness in our lives. We thank you, Lord, and we bless you. Patuloy po, Panginoon, at dalangin din po namin. Praise the Lord. At prayer request po ni Sister Benny na gamitin po silang pamilya for the advancement of God's kingdom at makatapos ang kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral. In the name of Jesus, I pray, let it be done according to your faith. If you believe that God will do it and God will going to fulfill it in your life. Salamat din po sa iyong kadakilaan, Panginoon, at sa katapatan sa kanilang mga buhay. Purihin ka sa araw na ito. Lift up your hands. In the name of Jesus, I pray that the Lord will release His grace to govern and the power to prevail to all of us. And I pray that the best blessing that God had intended to give us today, all of us will going to receive it in order for us to overcome. Again, as I end, I commit you to God that you will immerse yourself to His Word. You will be strongly and accurately connected to the Word of God. God bless you all. And there's another prayer request. Okay, mula po kay Brother Wendell, praise report. Thank you po sa Lord that every time na mag-undergo si Lisa ng swab test, lagi pong negative. Purihin ng Diyos. We prayed for Sister Lisa sa kanyang swab test. May sipon siya noon, but praise the Lord, negative po ang resulta. This is how God move in the lives of His people. If you really believe in God, you trust the Lord, God is more
He is more than faithful to protect us and to guide us. Wala hong plano ang Diyos, mga kapatid, na mapapasama tayo. Maganda ho ang plano ng Diyos. Kailangan lang lumakad tayo sa gabay ng kanyang mga salita. Glory to the name of the Lord Jesus Christ. Praise be to His name, now and forevermore. As we end, we just commit you to the Lord today. I pray that your table will never run out of food. Your finances will continue to grow, and the Lord will bless you and give you extra, give you multiple source of income, and you will going to survive. And I pray that thirst, hunger for His word and His presence will be infused, will be planted in our heart, so that wherever we go, whatever we do, we will do everything for the glory of our God. This we pray in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, and of the blessed people of God declare, Amen and amen. God bless. Have a good and godly day.